Naglabas ng statement si Congressman PM Vargas na natutuwa daw siya at na-dismiss yung civil case na final ng United Peoples Against Corruption dahil ito daw ay ibinasura ng RTC ng Quezon City. Mali po yun. No? Yan po ay ating pong lilinawin dahil marami pong lumabas sa mga media outlet na dismiss daw kasi hindi lang si Vargas ang dinimanda po ng UPAC kung saan tayo po yung legal counsel, kundi pati sila Romualdez, Saldico at iba pa. Lilinawin po natin yan at ano yung issue. Number one, yung kaso pong yon ay isang civil case for damages ng 1 billion pesos. Tagal na po na isampayan. Ngayon, since ito po ay isang civil case, no? Yung 1 billion po, may corresponding na pagbabayad ng docket fee. Yung docket fee pong yan ay binabayaran no, kapag magpa-file ka ng civil case. No? Depende sa laki ng hinihiling mong sa demanda mo. For instance, yung 1 billion na to, may corresponding docket fee yun. Ngayon, since yung mga members po ng United Peoples Against Corruption ay may hirap lamang, no? Ay meron pong remedy sa rules of court na pwede kang mag-file ng kaso as pauper litigants. Yung pauper litigants po, yan po ay exempted sa pagbabayad ng docket fee. At yun nga po ang ginawa ng inyong lingkod. Yung nag-file po ng petition, nag-motion po na i-allow itong mga plaintiff na mag-litigate as pauper litigants. Ngayon, yung na-file po yan, dininay po ng RTC, hindi yung main case, no? Dininay ng husgado yung pong motion namin na litisin sila Vargas, Romualdez at Co. dito sa civil case ng pauper litigants. At binigyan kami ng 3 araw para magbayad ng docket fee. Ngayon, magkano yung docket fee ng 1 billion pesos? Ang computation po dyan ay 20 million pesos mahigit. So, in 3 days, pinag-produce kami ng more 20 million pesos para ibayad sa docket fee. Kaya nag-motion for reconsideration po kami na payagan dahil ito requirements naman ay kumpleto at wala naman mawawala sa husgado dito kasi kung sakaling manalo ay meron naman tinatawag na lien dun sa judgment. No? Pero iba yung pananaw ng judge, kaya dininay yung motion for reconsideration namin. Yun ang sinasabi ni Vargas at ng iba pa na ibinasura po. Hindi po. Hindi pa nag-uumpisa yung kaso. Hindi po dismissal based on the merits yun. Ang dininay lang ay yung amin pong motion na payagan yung mga plaintiffs na mag-litigate as pauper litigants. Pero hindi po sinabi na walang pananagutan sila Saldico, Romualdez, Vargas at iba pa. Wala po sinabing wala silang pananagutan dahil hindi pa nga nag-uumpisa yung kaso. So anong ginawa ng inyong lingkod? Nag-file po kami sa Court of Appeals ng petition for certiorari para questionin yung pag-deny ng RTC sa mga plaintiffs na bakit hindi mo pinayagan itong mga to mag-litigate as pauper litigants. Kaya yung kaso niyon sa Court of Appeals, no, ay buhay na buhay. At doon ay respondents sila, Saldico, Romualdez, Vargas at iba pa. Ngayon, para ano yung case number po? Ang case number ay 194837. At ito ay final April po. April 2026. So, April pa po ito na i-file na yung petition. At meron lamang pong mga requirements na nais ang Court of Appeals na ma-submit namin. So, ano po ang pinagmamalaki o ikinatutuwa nila Vargas at iba pa na wala na silang pananagutan? Wala. Bakit? Dahil ang dininay lamang dito ay yun kami ay maglitis ng pauper litigant. No? Ibig sabihin, kailangan namin magbayad ng 20 million na docket fee. So, Congressman, no, pasensya na po kayo, hindi pa tapos ang problema nyo.
No? Nasa Court of Appeals ang kaso at ilalaban pa rin namin to para sa ganoon payagan ang ating pong mga kliyente, no, litisin tong kasong to as proper litigants. Then, tingnan natin, baka meron dyan magbigay ng 20 million, no, magbayad para sa docket fee. Para lang mapakita natin na may pananagutan tong mga taong to. Ang problema, no, 1 year ago, sinasabi na nila may makukulong na big fish, etc. Pero wala pa rin. No? Ngayon, ang tao mismo ang nagsampa ng kaso sa kakayahan nila na civil case na lang dahil yung criminal nga ay para yung criminal cases, ang nasabi ng ombudsman, ng DOJ, sila mag-file. No? Pero nakulong na ba? Ang mga pinakulong nila, kalaban nila sa politika. Hindi yung mga dapat managot. No? Kaya wala po kayong dapat ipagmalaki dito sa kasong to. Dito, buhay pa yung kaso nasa Court of Appeals at ilalaban po namin yan para sa kapakanan ng mga nasalantan ng mga ng baha na hindi dapat nangyari kung inayos nyo ang trabaho at hindi kayo nangurakot sa kaban ng bayan.